Mga kalasa, kamusta na? Ganitong luto naman ang gawin natin sa isda. Sobrang creamy na at napakalasa pa. Katunayan nga, hindi ko talaga inasahan na ganito kasarap ang lasa nito. At yung nakikita ninyong plato dyan, unang batch pa lang yan dahil inulit-ulit ko talaga to dahil sobra kong nagustuhan. Medyo maraming pinagdaanan tong isdang to eh. Pinirito na, pagkatapos ay ginataan at pinaksiw pa. Kaya kung gusto niyo malaman kung paano ko to ginawa, tutok lang kayo dahil eto na. Oh, tara na! Umpisa na natin! Una, inasinan ko lang muna tong isda. Ito yung tinatawag na tangige. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng isda dito basta malalaki yung hiwa. Nalagyan ko lang to ng coarse na sea salt pero pwede kayong gumamit ng rock salt. Ganyan talaga ako pag sa isda mas gusto ko yung medyo coarse na asin, hindi yung pino. Nirarab ko lang yung asin dito sa isang part. Tapos binabaliktad ko lang yan para maasinan din yung kabilang part ng isda. Pero pagdating naman sa kabilang part, hindi na ganun kadaming asin yung nilalagay ko. Kalahati na lang ng dami na nilagay natin sa unang side kanina. Dahil may mga asin naman na nahuhulog dito sa tray, diba? Pwede natin gamitin yan para ilagay dun sa kabilang side. At pagka-asin, tinatabi ko lang muna yan para mas ma-absorb pa ng isda yung lasa. At piniprepare ko na nga ibang mga ingredients pa. Para dito sa niluluto natin, naglalagay ako ng talong. Pero optional ingredient lang to. Ibig sabihin yan, kahit walang talong, pwede pa rin nating maluto to. At kung gagamit kayo ng talong, gayahin nyo lang yung hiwa na ginagawa ko at pagkatapos nga ay ipiprito lang natin ito. And aside sa pagprito ng direkta katulad ng gagawin natin ngayon, pwede rin ninyong i-air fry yung talong. Mas magiging less yung makukonsume natin ng mantika. Nagbabrush lang ako ng mantika sa outer part ng talong at ini-air fry ko lang yan hanggang sa lumambot. At kung nag-decide naman kayo na gawin itong ginagawa ko, it's all up to you. Pagdating sa pagprito ng talong, maraming mga nagsasabi na unahin muna natin ilagay dito yung part na may balat para daw hindi mag-absorb ng mantika. Pero napansin ko, regardless kahit anong unahin, mag-absorb pa rin ng mantika yan dahil binabaliktad pa rin natin. Kaya naman may ginagawa ako dito para mabawasan pa rin yung na-absorb ng mantika ng talong. At ito nga yun, once na maprito na natin at lumambot, bago natin ilipat yung talong dun sa lalagyan, kuha lang kayo ng tong. Pinaka-importante tong para napipisil natin at napitigan natin ng dahan-dahan para lumabas yung mantika. O, diba? Eh, less na mantika na. At yung mantika nga na yun nandito na sa ating lutuan pero nagdagdag pa rin ako ng konti dahil ipiprito naman natin ngayon yung isda. Pabayaan lang natin na uminit yung mantika at itabi nyo na rin sa gilid yung inyong splatter screen dahil gagamitin natin yan. Siguradong maninilamsik yan dahil mamasa-masa pa yung isda, diba? Ayaw naman natin ang mapaso. Pagdating sa pagprito ng isda, regular na pagprito lang to. Naka-high heat setting ako ngayon. At isa-isa ko na nilalagay yung isda para maprito. Ang gusto ko dito yung maluto mabuti yung isda. Yung tipong kapag tinamad ka, pwede mo nang ulamin kagad yung piniritong isda. Pero syempre hindi natin gagawin yun, itutuloy pa rin natin yung pagluto. Gusto ko lang talaga yung tipong pinapa-brown yung isang part hanggang sa maging almost crispy na. At habang nagpiprito nga, i-prepare na muna natin yung sili at yung ibang mga sangkap pa. Ang ginagamit ko talaga dito ay yung siling pansigang. Pero since wala akong available sa location ko, may nakita ako na Korean chili pepper. Ito na lang muna. Since mahaba-haba nga to, kailangan ko pa munang hiwain into serving pieces. Pero kung ang gagamitin niyo yung siling pansigang, kahit hindi nyo nahiwain, okay na yon. At ito naman yung luya. Binabalatan ko lang to gamit yung dull part ng knife. Ito yung part na hindi matalas. At once na mabalta na nga natin yung luya ay hinihiwa ko na to ng manipis. Nililayer ko lang yan at pagkatapos ay hinihiwa ko naman ng pahaba. Ito lang yung paraan ko sa pag-prepare ng luya pero sa totoo lang, kung nagmamadali kayo kahit pitpitin nyo lang yung luya, walang problema. Kasama na rin sa pag-prepare natin dito yung bawang at yung sibuyas. Pagdating sa bawang, kinakrush ko lang muna yan. At mas maganda nga pala kapag maraming bawang ang gagamitin natin para sa ating recipe. Kung gusto niyo mas mapadali sa pag-prepare ng bawang, kung meron kayong almeres, yun ang gamitin niyo para tuloy-tuloy. Pero kung gusto niyo gawin yung ginagawa ko, kinakrush natin yung bawang gamit yung side ng knife. Nakita niyo yung hawakan? Nasa labas ng sangkalan, di ba? Hindi naka-level.
para na sa ganun flat na flat yung blade. Pagka-crush nga ay hinihiwa ko pa yan into smaller pieces. Huwag naman yung masyadong maliit, yung ganyan, sakto lang yan. At yung sibuyas na nga. Itong sibuyas, hinihiwa ko lang ng pahabayan. At ang paghiwa dito hindi tuloy-tuloy. Meron akong tinitira sa dulo. Yan yung humahawak. Kapag hiniwa mo na yung humahawak sa sibuyas, o yan, di ba? Mas madali na natin mapaghihiwalay. Gawin lang natin ito dun pa sa natirang kalahating sibuyas. At pagkatapos nga, okay na tayo dito. At ngayong na-prepare na natin lahat ng mga ingredients, balikan na muna natin yung isda. Ituloy lang natin yung pagprito. Yung nga pala nakikita ninyo na kulay puti sa gilid ng isda, yung parang nagpo-froth na yan, yan yung tinatawag na albumin. Makikita nyo rin sa salmon yan. Yan yung protein na galing sa isda na lumalabas nga kapag piniprito. So totally safe yan. Kahit hindi nyo natanggalin, okay lang. Ituloy lang natin ang pagluto. At yan nga yung gusto nating mangyari sa isda. Okay na okay, di ba? Once na maprito na natin mabuti yung isda, itatabi ko lang muna to. Ito na yung point kung saan kung tinatamad kayo, pwede mo nang iulam kasi lutong-luto na, di ba? Pero sabi ko nga, wag muna. Dahil nga, mas papasarapin pa natin yan. Ang next step natin ay igigisa na natin yung mga gulay na hiniwa natin kanina. O yeah, wag kayong magpaakit dyan sa isda. Alam ko, masarap tingnan yan. Ituloy nyo lang yung pagluto pa dahil sigurado ako na hindi kayo magsisisi sa desisyon ninyo. Kaya eto na nga. Umpisa na natin yan sa pamamagitan ng pag-isa sa sibuyas. So nagtira lang ako ng konting mantika na pinagprituan ng isda kanina. At inilagay ko na nga itong sibuyas at tinutuloy ko lang ang pag-isa dito. Hanggang sa mapansin ninyo na naghiwalay na yung mga layers nito. Mga 1 to 1.5 minutes. Ayos na yan. Pagkatapos nga ay idinidiretso ko ng ilagay kaagad dito itong bawang. At itinutuloy ko lang yung pag-isa. Sabi ko naman sa inyo mas masarap dito kung mas maraming bawang. Igisa nyo lang yan ng mga 1 minuto pa hanggang sa mag-start lang yung bawang na mag-brown. At once na mangyari na ngayon, ibig sabihin, pwede na nating ilagay dito yung luya. Itong luya ay nakakatulong para magbawas ng lansa ng isda. Igisa nyo lang yan ng 30 seconds at okay na tayo dito. Next step, kunin na natin yung naprito nating isda kanina. At i-arrange na natin dito sa ating lutuan. Pero for the meantime, i-turn off nyo muna yung apoy ha. Ayaw kasi nating masunog yung mga kakagisa lang natin dito na ingredients. Isa-isa ko lang na ilalatag dito yung isda. Kapag naglalagay kayo ng isda, make sure na hindi ito nakapatong sa isa't isa. O napansin niyo yung kakalagay ko lang na isda, may bawas. Huwag magpaakit no? Nagpaakit. Hindi ako nakataste kumurot lang ako ng konti, ang sarap. Pwede naman kayong kumurot-kurot lang, basta ituloy nyo pa rin yung pagluto. So eto na nga. Naglalagay na ako ng gata. Kung mahilig kayo sa gata, damihan pa ninyo. Kung hindi masyado, maglagay lang muna kayo ng mga 2 cups na gata, tapos tubig muna. At yun nga, ilagay na natin dito yung mga sili. So meron pa ako ditong siling pula, at nilagay ko na nga din dito yung chili pepper na hiniwa natin kanina. I-arrange nyo lang yan. And at this point hindi pa naka-on yung apoy uli Mamaya natin ito turn on yan kapag nalagay na natin yung mga ingredients lahat. Maglalagay lang tayo dito ng konting paminta. At okay na muna to. Takpan lang muna natin yung lutuan at pwede na nating i-turn on yung heat. Nilalagay ko lang yan sa highest setting at pinapabayaan ko lang muna hanggang sa kumulo na yung gata. At once sa kumulo na nga, pwede na nating i-adjust yung heat to the lowest setting. And at this point, ay tatakpan lang muna natin itong lutuan. Hihinaan ko lang yung apoy at i-simmer lang natin ito for around 10 minutes. After 10 minutes, ito na yung magiging itsura niyan. Halu-haluin lang muna natin saglit. Pwede ninyong ibaliktad yung isda sa puntong ito or pwede ninyong kunin lang muna yung sauce o yung gata at ilagay lang to sa ibabaw ng isda. Dahan-dahan lang nating ihalo.
At pagkatapos nga ay naglalagay na ako dito ng suka. So kanina pinirito natin tapos nilagyan natin ng gata. So ginataan. And at this point, sinukaan natin or pinaksiw. Pagkalagay ng suka, tandaan ninyo mabuti na huwag nyo munang haluin yan. Sige ka, baka mapagalitan ka. At yun nga, no, takpan lang muna natin para mas mabilis na kumulo ng tuluyan. Ang gusto natin dito yung rolling boil lahat ha, katulad niyan. Hindi po nanggagalit na kulo. Siguradong lutong-luto na yung suka niyan ngayon. Ang ginagawa ko dito ay hindi ko na tinatakpan para mag-evaporate pa ngayon yung liquid. So ipapareduce pa kasi natin yan sa kalahati. At yun na nga, tikman na natin para ma-adjust yung flavor. At this point ay naglalagay lang ako ng patis. Since natikman ko na, alam ko na kung gaano kadaming patis ang ilalagay ko. At pagkalagay nga ng patis ay nile-level up ko pa tong ating dish sa pamamagitan ng pag-emphasize sa natural flavor sa mga ingredients. Kaya naman naglalagay ako dito ng Maggi Magic Sarap. Para sa akin, nakakatulong ito para mas magpalasa dito sa ating dish. And guys, naintindihan ko na may kanya-kanya tayong preference. So nasa sa inyo kung ano yung decision ninyo pagdating dito. Basta sa akin, nakakatulong tong ginagamit ko. And if you wanna try it, I suggest na subukan ninyo. Haluin lang natin yan at ito na nga, yung pinirito natin na talong kanina. Idiretso na natin yan. Since itong talong lutong-luto na, hindi na natin kailangan lutuin ng matagal yan. Basta na-dip lang yan dun sa gata, ayos na eh. And at this point okay na tayo. Ilipat lang natin to sa isang serving plate. Oh, tingnan ninyo, di ba? Yan talaga ang aakit. Kaya, don't worry guys, pwede na nating tikman ngayon yan. At para talagang mas ma-enjoy natin, itapa natin ito ng mas marami pang gata. Ito yung nakakainis dyan eh. Kung hindi ka nakapagsaing beforehand, parang magsisisi kayo, no? Kaya dapat magsaing muna kayo ng marami bago ninyo lutuin to. Ewan ko na lang kung sasakto yung isang tasang kanin dito. Siguro mga 1.5. Sakto ba yun? Or more? Sige nga, ilang kanin kaya ang kaya ninyong ubusin kapag ganito yung ulam? Oh guys, ready na to. Tikman na natin. Nakita nyo naman yung ating niluto. Sobrang sarap, sobrang lasa. Talaga namang nakakagana at siguradong mapaparami ka dito. Diba sabi ko kanina, unang batch pa lang yan. Hindi ko nasasabihin kung nakailang plato ko, nakakahiya naman eh. Basta, ito lang masasabi ko. Kapag sinubukan nyo tong ating recipe, garantisado magugustuhan nyo to. Bisita lang kayo sa website natin para sa kompletong detalye. Maraming salamat sa suporta at tara, kain tayo!